Hi po. Ayan. Meron lang po akong wisdom na isi-share sa inyo. Magpipilosopi muna tayo ngayon. Ayan. Hindi po ako pare ha. Ito po isi-share ko lang kasi ginagamit ko po ito sa buhay ko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Kasi nakikita ko kasi sa buhay, yun, ganon. Although hindi ako sure ha kung yung pinapractice ko na yun mabuti or disadvantageous. Kasi siyempre hindi naman talaga ako matanda ng matanda. Bata pa naman ako, marami pa rin akong dapat matutunan. Kaya lang gusto ko lang pong i-share yung praise na it is the man who hates who suffers. Ayan, kung sino daw yung namumuhi ay siya lang ang pinaparusahan niya lang yung sarili niya. Tapos yung kinakamuhian niya, wala namang pake, deadma. O hindi man lang niya alam, di ba? It is the man who hates who suffer. So kung sino yung namumuhi, siya lang din naman ang mahihirapan, di ba? Kaya bida napapansin niyo po parang napakabait ko na, di ba? Ako mabait ako. Pero hindi. As an ordinary human being, or an animal, meron din akong animal instinct, you know. Hindi ko sinasabing killer instinct ko, grabe naman. Yung ordinary, kapag nag-aalma, nung mga bata tayo, pag nagalit, mananapak talaga ako. Magtanong man kayo dun sa mga kaklase ko nung elementary ako. Pag nagalit ako, bug ka kagad. Nung elementary ako, maliit lang ako, pero bug kapag kinalaban mo ako, bug talaga. Tanungin nyo man, yung mga kaklase ko nung elementary. Notorious ako. Pero ngayon, mabait na po ako. Yan. Ibig sabihin, yun nga pinapractice ko kasi yung wag mamuhi sa kapwa. Minsan kasi, di ba, may mga tao talaga na pinoprovoke ka pala talaga na mainis. Alam mo yun? Pero susundin natin pa rin yung... Para sa akin susundin pa rin natin yung higher level na tinuturo sa atin. Halimbawa sa church, di ba? Di ba sa church nga natin, fundamental rule, sabi, mahalin mo ang Diyos. Tapos sumunod doon, mahalin mo yung kapwa mo tao, di ba? Sabi niya, parang paano mo mamahalin yung Diyos kung yung kapatid na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin? Hate mo, di ba? Ano pa? Yung sa mga ganun sa Bible, di ba? Kahit naman anong religion, yun ang tinuturo, di ba? So kailangan kahit na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Parang ganun, di ba? Maging mabait ka sa lahat ng situation, maging mabait ka pa rin, forgiving ka pa rin. Ayun, yun ang kasi ang pinapractice ko. Kasi kapag wala kang kaaway, mas masarap yung pakiramdam po, di ba? Di ba? Masarap. Yung wala kang kaaway, pagising mo sa umaga, kaya sa mga kapitbahay mo, wala kang kaaway. Kasi or sa mga kaklase mo, kaibigan mo, wala kang kaaway. Kasi nakikita ko po kasi yun sa iba, yung minsan, yung iba, meron silang kinakamuhian na tao. Tapos yung kinakamuhian nila, wala namang ginagawa. Yung ina-hate nilang tao, wala namang ginagawa sa kanila. Ayaw mo yun? Tapos, anong bawa, tanungin mo, bakit mo naman galit na galit ka sa tao yun? Kasi nabalitaan ko ganyan. Tapos hindi pa pala totoo yung nababalitaan, di ba? Ang point ko po, sana iwasan na natin yung ang dami nating ini-hate. Kailangan nating magpatawad. Yun, di ba? Magpatawad. Kasi ang mga tao talaga, tayo talaga, iba-iba talaga yung ugali natin. Kasi iba-iba yung upbringing natin. Iba-iba yung pananaw natin sa buhay. Kailangan nating maging tolerant sa isa't isa. Like brothers and sisters. Kahit ano ba yung profession mo.
kailangan mahalin natin ang kapwa nating tao. Yun ang tinuturo kasi dun sa higher level, di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap, di ba sa Bible nakalagay, ibigin mo ang iyong kaaway. Ang hirap nun. Pero utos yun, ha? Kayong mga nagpupunta sa church. Yung kaibigan mo madaling mahalin yun. Si God madaling mahalin. Yung girlfriend mo magadaling mahalin, 'di ba? Yung asawa mo madaling mahalin. Tapos, yun yung pinakamahirap na utos, ibigin mo, brio mo yung kaaway mo, mamahalin mo, ibigin mo ang iyong kaaway, 'di ba? Biro mo, hirap nun kaya. Totoo lang, 'di ba? Yun, ako kasi as much as possible ina-apply ko yun. Although yung iba kasi, iba naman, yung mga competitive na mga tao. Yung kasing hate, ginagawa nila yung driving force to strive harder. Yun. Kasi yung hate kasi minsan strong feeling po kasi yun eh. Sa ibang tao kasi ginagamit nila yun as encouragement sa sarili nila. Lalo na yung mga taong super competitive. Yan. So kailangan higitan ko to. Kasi ang yabang nito eh. Kailangan pagsikapan ko mabuti para mahigitan ko siya. Kaya lang, sa totoo lang, yung mga competition na yan, wala na yung katapusan. Payabangan hanggang sa mamatay na kayo, puro kayo payabangan. Ang ano dun kasi, kailangan matuto tayo mag-forgive. Yan. Ang hirap talaga mag-forgive, no? Sa totoo lang. Minsan kasi, di ba, no, nakakagigil, no? Kaya lang kasi, yun, kailangan nating mag-forgive. Yan. Kahit na sa tingin natin, minsan kasi di ba napoprovoke tayo. Basta nararamdaman natin na iinis na tayo. Kaya ang sundin natin yung to the highest level na philosophy. Yung wisdom to the highest level, yung mas mataas sa atin. Kailangan natin i-overcome yung ating basic instinct. Hindi na tayo ng mga bata na pag nagalit tayo, o kaya mag-aaway, o kaya mag-hate. Yung hate, di ba? Nasa Bible yun, mga kapatid. Kapag ikaw ay may rage, may hate, di ba? Equivalent na rin yun na para kang criminal, mamamatay tao. If you listen sa church, di ba? Tinuturo yun na yung hate or rage is parang namamatay tao ka na rin. Iyan. So, as much as possible, maging friendly tayo. Cordial sa ating mga kapwa. Yan. As much as possible. As much as you can. Meron naman po yung benefit. Kasi, magiging magaan ang pagdadala mo ng buhay. Ang hirap na nga ng buhay, tapos merong pang mga ganong factor na hate. Hayaan mo na yung iba. Kung yung iba nakakabuwisit. Yung iba mayabang. Yung iba, wala ka namang ginagawa at in-hate ka, o di ba? Ayahan mo na lang sila. Try mo silang intindihin. Try mo silang i-forgive. Try mo na lang silang intindihin. Yun. Kung sa tingin mo, ikaw yung mas nakakaalam, ikaw na yung umintindi. At isipin mo yung higher wisdom, higher philosophy, yung tinuturo sa atin ng mga philosophy, na mga wisdom and virtues. Yun. 'Di ba? Meron nga sa Facebook, no, pag ginawa ka ng masama, try to understand people, try to forgive. Yun ha, ang dami kong sinabi. Hindi na ito related sa pediatrics. Sige po. Sana po ay may natutunan po kayo sa akin. Yun. Kahit mahaba yung vlog, sana po ay nakapag-share ako ng wisdom. Thank you po for watching and listening.